Magandang araw mga karepo. Meron lang akong nais na ipaalam sa inyo. Ito parang para sa akin bago itong bagong scam. So gusto ko sanang ipaalam sa inyo para mag-ingat ang nakararami. Kasi mga karepo, mahirap na nangailangan ka ng pera, akala mo may tutulong sa iyo. Tapos pupuntahan mong site mga social media. So nagkalat na po talaga ngayon ng mga scammer mga karepo. So may bago kong follower na lumapit sa akin. Ang kanya namang, ang modus na nangyari naman sa kanya mga karepo, naghahanap siya ng malulunan, no? Ang niluloan niya, cash loan. So nakita niya ngayon sa social media, may nag-aalok ng cash loan. Pero ngayon, hindi niya na mabuksan mga karepo Ngayon, ang buong akala niya, tutulungan siya mag-loan. Hiningay siya lahat ng mga requirements. Documents. Ngayon, may mga pinadala sa kanyang documents na nagtaka siya bakit nanghihiram siya ng salary loan o cash loan. Ang dumating sa kanya, parang naglo-loan siya ng sasakyan. So, ito na mga karepo, syempre, involved na rito sa sasakyan. Kaya, imbis na, kumbaga sana yung kaso na hindi natin dapat pakialaman, dahil involved na sa sasakyan, eto, kailangan kong i-tackle sa inyo yung mga nangyari, mga karepo. So, madaling sabi, tinawagan niya, hindi, diyan, magkakapera ka. I-kumpletuhin mo lang yung mga, mga requirements, pasa ka ng ID, tapos yung mga kailangan pirmahan mo na agad. Ngayon, kung ano man yung kulang na requirements, kami na bahala dyan. Pag lumabas yung sasakyan, magkakapera ka. So, syempre, yung tao, sinamantalan mong ahente, na nagpapakilalang ahente na kailanganin ng tao yung pera. So, doon na pumasok yung parang modus, hindi pala parang modus talaga. So, anong nangyari? Car loan pala. At nangako nabibigyan siya ng pera. So, madaling sabi, mga karepo, na-approve po yung car loan. Siya, taga Baguio. Ngayon, yung car loan, na-approve sa bandang, sa Cagayan de Oro. Biruin mo, nung nailabas yung sasakyan dun sa kasa, wala siya. Yung kanyang ibang mga requirements na para capable na mag-loan ng sasakyan, wala na siyang pinasa. Ang pinasa lang niya, application, ID, tapos pinirmahan niya yung application, yun lang mga karepo. Biruin mo na approve ng car loan. So yun, pinag-iingat kong karamihan lalo na yung mga gustong mag-loan ng salary loan. Mula Baguio taga Baguio yung ating follower na approve ang loan Cagayan de Oro. So ito na yung dilema. Hindi siya binigyan ng pera mga karepo. So, akala niya, baka wala lang. Eto na ngayon, hinahabol na siya ng bangko. Meron daw siyang na-loan na sasakyan na hindi na nababayaran. So, dito na kasi na siya natataranta dahil dumadami na yung nagpupunta sa kanya. So, mga karepo, from salary loan, naging car loan. Na-approve, na-ilabas, wala siyang nakuhang pera. At eto pa ngayon ang binibigay sa kanya, stress. Dahil siya na ngayon ang hinahabol ng bangko. Mag-ingat po tayo mga karepo. Hindi na po basta-basta itong scam na ito, mga karepo, I think involved na dito yung yung kasa. Bakit nila inilabas yung sasakyan nang hindi naman, nang wala naman yung nag-loan. So yun mga karepo, ingat po tayo. Maraming salamat po. Naglo-loan ka sana ng salary loan,
Tapos kinuha lahat sa ng dokumento. Opo. Saan mo nakilala yung ano, yung ahente na yan? Sa online lang po, sir. Anong sabi niya? Bakit ka naman na-hook at nakapag-loan ka ng sasakyan na hindi mo alam? Hindi sabi niya, ma'am, tanggap na po kayo sa loan. Hindi niya sinabi nung first hanggang sa may nag-text na sa akin na ay may mga nag-dealer sa Cebu na ma'am, ito na po yung gagawin niya, sabi. Tapos nagtaka ako, bakit na yata to? Kaya nung huli na, tinanong ko, bakit anong niloan ko ba doon? Auto loan daw. Tapos ang kamali doon, bigla-bigla kasing bigla daw inirelease yung kotse na hindi ako nakikita. Hindi pa ako nakita sa personal, hindi pa ako nakita o kaya pinadala dito sa Benguet. Kaya sabi ko, paano kaya to? Sabi ko. Ayun, ma'am. So ibig sabihin na ilabas nang hindi ikaw ang hindi ikaw ang kumuha. Na-scam ka nga. Ayun nga po eh. Oo. So dito may pagkakamali rin, bakit inirelease yung sasakyan nang hindi ka naman So magkano ang binigay sa iyo? Wala sir, wala. Inantay ko pa nga kung saan yung payment. Wala, kaya sa kakaiyak ko dito, hindi ko na lang gagawin ko. Tapos ang kinatatakutan ko yung EWB. Grabe yung pananakot, wala pang 1 month delay. Sasabihan ako, ma'am, ipapakulong na namin kayo, ma'am, ganito, ganyan, sabi nila sa akin. Kaya, grabe yung stress ko, sir, sabi ko. Nako, ma'am, ganito, maliwanag na na-scam ka, punta ka na sa pinakamalapit na police station. Okay po. Taga saan po ba kayo ngayon? Taga Tupa. Saan? Kampor, Tupa, Benguet. Benguet? Saan daw na-release yung sasakyan mo? Sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro? Nirelease ang hindi ka nakikita? Oo, sir. Yun yung kinainisang ko doon eh. Ngayon, yung nang scam sa'yo na nakilala mo lang sa social media, nakokontak mo pa? Hindi na, sir. Nako, medyo. Kasi humingi ako ng totoong pangalan niya sa group chat namin na hindi pala yun ang ginagamit niya. Niloko din ng mga kasama ko yung agent na yun kasi madami din kami, sir. Yun. Pero yung iba nasalbahan na pero ako hindi pa. Ayun ang problema natin. Hindi natin basta malalaman kung kanino na i-release yung sasakyan mo. Pero mas maigi nito, pa-blatter ka na. Ngayon, ipagtapat mo na sa na ikaw ay naloko, na scam ka. Kasi from Benguet, na-i-release ang sasakyan mo, Cagayan de Oro. Yan pala ngayon ko lang narinig yung scam na yan, ma'am. So, bagong scam po ngayon yan. Mahirap pala ngayon yung mga naglo-loan at salary loan, auto loan ang mangyayari. Yun nga po, sir, pero lumapit ako dun sa dilo ng sabi niya, ako pa nga pinagalitan, tapos ma'am, kasi anong pang ginawa nyo? Tapos ako pa pinagalitan kasi sabi nila, ma'am, ito lang yung maitutulong namin, ibigay ang documentation, yung ORCR, yan lang ang maitutulong, sabi nila kitli sa akin. Hindi, ano yan ma'am, may malaking question yan, kasi dapat, kung sino po ang nag-loan sa po ang maglalabas niyan. Ngayon, kung hindi ikaw ang naglabas niyan, hindi proper yung yung turnover ng sasakyan, questionable. So possible na yan, ma'am. Pero ilalapit mo talaga sa legal 'yan pagka ganyan na po. Ganun po ba, sir? Oo. Lapit ka na sa niyan, sa attorney. Kasi kung hindi, ikaw ang mapapailan ng demanda ng financing. Okay, sir. Sige po. Opo. Ma'am, usap tayo uli mamaya. Meron lang akong dumating. Ito palang pinag-usapan natin, nire-record ko, ma'am, ha? Pero hindi ko babanggitin ang pangalan mo. Kasi bagong modus yung nangyari sa iyo, baka ilalabas ko po ito. Pero hindi ko ilalabas kung ano yung pangalan mo. Sige, okay lang po, sir. Kasi
naiyak lang ako kasi nung nakita ko yung video, baka sakali ma-advise ko lang ako, sir, kasi Ah, hindi ko na talaga lang gagawin ko, sir. mamaya usap ulit tayo